Para tuloy akong tanga, ngunit totoo naman. Dahil ngayon lang ako nakakita ng ganitong refrigerator. Kaya sobrang namangha ako. Napubuntong hininga na lamang ako. Nakita ko naman ang isda na lulutuin ko. Agad ko nang nilinis ang isda. Umikot din ang mga mata ko sa buong paligid ng kusina. Saan ko kaya ito lulutuin? Wala naman ako makitang kahoy. Ayoko naman magtanong kay Devin. Umakbang na lang ako para lumabas ng kusina at dito ako sa likod bahay pumunta. Naghanap ako ng 3 pirasong malalaking bato. Ito kasi ang gagawin kong tungko. May mga kahoy naman ako nakita sa buong paligid. Agad ko sinimulan ang pagluluto ko. Pumunta pa nga ako sa bahay upang kunin ang posporo namin. Nagsindi na din ako ng apoy at sinimulan ko na ang pagluluto. Parang nanghinayang naman ako sa puwet ng kawali dahil sobrang puti nito. Tapos mauulingan lamang. Aba, anong gagawin ko? Wala naman itong lutuan kaya nga gumawa na lang ako ng paraan. Nagprito lang ako ng isda pagkatapos ay nagluto din ako ng kanin. Iiling-iling na lamang ako dahil sobrang puputi ng mga pinaglulutuan ko tapos biglang itim lang. Naggisa din ako ng repolyo upang may gulay na kainin si Devin. Nang makatapos ako makapagluto ay muli akong bumalik sa sala upang ipaalam sa lalaki na luto na ang pagkain nito at pwede na akong umalis sa bahay nito. Nakita ko naman itong nakaupo sa sofa at nakatutok ang mga mata sa laptop niya. Mukhang busy si Miranda. Mr. Miranda? Yaw, nakapagluto na po ako at pwede ka nang kumain. At ako'y aalis na din. Tuloy-tuloy na litanya ko sa lalaki. Lumingon naman sa akin si Devin. Ngunit sa lubong ang kilay nito. Hindi yata nagustuhan ng lalaki ang pagtawag ko sa kanya. Pinaghanda mo na ba ako na makakain ko, Selena? Ha? Ang usapan lang natin ay ipagluluto kita at wala kong sinabi na ipaghain din kita, Miranda. Ganun na din yun. At dapat kapag pinagluto mo ang isang tao, syempre ipaghahain mo na rin siya. Sige na, Selena. Ihanda mo na ang makakain ko at ako'y nagugutom na. Pasingal na utos nito sa akin. Nagtitimpa ako na hindi sumagot sa lalaki. Baka kapag pinatulan ko ito ay lalong hindi ako payagang umalis. Kung ako masusunod ay pwede ko itong takasan lalo at may daan sa likod bahay nito. Ngunit alam kong guguluhin naman ako nito. Baka nga tuluyan na akong ipakulong ng pusit na ito. Hindi na lamang ako nagsalita. Walang imik na tumalikod ako sa lalaki kahit gustuin ko mga sagutin ng lalaki ay nagtimpi na lang ako. Selena, sandali lang at may sasabihin ako sa'yo. Pagtawag sa akin ni Devin, napahinto naman ako sa paghakbang ngunit hindi ako lumingon sa lalaki. Hinintay ko ang sasabihin nito sa akin. Pagkatapos mo akong ipaghain ang kakainin ko, pakilaban mo rin ang mga damit ko, Selena. Ano? Hindi ka ba nabibigla, Miranda, ha? At sino ka para ipaglaba ko ng damit? Saka ang usapan lang natin ay ipagluluto kita. Bakit ngayon ipaglalaba pa kita? Palata ko sa lalaki at lumingon na rin ako dito. Hindi naman, saka dapat lang naparusahan kita dahil 2 beses ka nang pumasok sa aking bakuran na walang pahintulot ko, Selena. Pasik, natura ni Devin sa akin. Nanlilisik ang mga mata ko na tumingin sa lalaking ulo ng pusit. Nung pumasok ka sa bakuran ko, ay hindi ako nagalit sa'yo, Miranda, at hindi rin kita pinapulis. Tapos ikaw, lakas na loob mong utos-utusan ako. Selena, wala kang ebidensya na pumasok ako sa bakuran nyo. Ngunit ako ay may ebidensya para sa'yo. Huling-huli din sa CCTV camera ang pagsunog mo sa aking boxer. Kaya oras na dalhin ko iyon sa mga pulis, tsak na makukulong ka nang wala sa oras. Napatda naman ako sa mga pinagsasabi ng lalaki. Pwede nitong gawin na ipakulong ako lalo at may ebidensya pala ito. Peste, dahil awak ako ng lalaking ito sa leeg. Ngunit kailangan ko makawala mula sa pagkakahawak niya sa leeg ko at nakakatiyak akong tatakutin lamang ako ni Pusit. Hindi na lamang ako nagsalita hanggang sa magdesisyon na lamang akong tumalikod upang ipaghain ng makakain ng lalaki. Siguro susundin ko na lamang ang mga pinag-uutos nito sa akin kaysa naman maghimas ako ng malamig na bakal. Pagdating sa kusina ay agad ako naghain para sa lalaking ulo ng pusit. Ngunit narinig ko ang mga yabag ng paa nito na papalapit. What the hell? Anong ginawa mo sa kaldero at kawali ko, Selena? Mabilis akong bumaling kay Devin at kitang-kita ko ang inis sa mukha ng lalaki at kulang na lang ay ihagis ako papalabas ng bahay niya.
Napatingin din ako sa kaldero at kawali na tinitingnan ng lalaki. Bigla ko tuloy nakagat ang ibabang labi ko nang makita ko na sobrang itim nito. Anong magagawa ko? Wala naman akong ibang paglulutuan. Aba, kaysa naman magutom ito. Hanggang sa bigla ulit magsalita si Devin. Hindi mo ba naisip na mag-iitim ang mga kaldero at kawali ko? Oras na sa kahoy ka magluto, Selena? Ha? Galit na sabi ng lalaki sa akin habang nakapaskil ang inis sa mukha nito. Aba, kasalanan mo yun. Kung sinabi mo ba sa akin kung saan ako magluluto, di sana hindi ganyan kaitim ang mga yan. Nag-effort na nga ako magluto para sa'yo kahit sobrang hirap maghanap ng kahoy tapos ganyan lang marinig ko mula sa'yo. Sige, ipakulong mo na lang ako kung kaya ng konsensya mo. Sabay talikod sa lalaki. Ngunit ang dibdib ko'y inis na inis dito. Nagmamadali na ako naglakad papalabas ng kusina. Dito ako dadaan upang makapunta sa bahay namin. Hindi naman ako tinawag ni Miranda. Pagdating sa bahay namin ay agad akong naupo sa lumang upuan. Napaisip din ako, paano kung ituloy ni Devin ang pagpapakulong sa akin? Lalo't hindi ko pa naman masyadong kilala ang pag-ugali ng lalaking yun. Nahilot ko tuloy ang aking noo. Ay, bakit ba basta na lang ako umalis sa bahay nito? Yun tuloy, sobra akong nag-aalala ngayon. Baka mamaya lang ay may kumatok sa labas ng pinto sa bahay namin at ito pala ay mga alagad ng batas na tinawagan ni Miranda upang ikulong ako. Maras tuloy akong tumayo sa kinaupuan ko at dahil parang napapraning na ako ay lakad dito at lakad doon ang ginawa ko. Panay din ang hila ko sa aking buhok. Ano bang gagawin ko? Bakit nahihibang na ako? Nataranta tuloy ako nang marinig ko may kumakatok sa pinto ng bahay namin. Lalo namang kumabog ang dibdib ko. Nagdalawang isip tuloy ako kung bubuksan ko ba ito o hindi. Ngunit sadyang makulit ang kumakatok at hindi yata titigil hanggat hindi ko binubuksan ang pinto. Kaya ang ginawa ko'y marahan ako naglakad papalapit sa pinto. Nangkapasa na ako sa silip sa butas nang marinig ko ang boses ni Miranda. Huwag mong hintayin na sirain ko ang pinto ng bahay niyo, Selena. Galit at may kasamang pagbabanta ang tono ng boses ng lalaki. Nagtitimpi na binuksan ko na lang ang pinto ng bahay namin. Pagbukas ko'y ang bumungad kaagad sa akin ay ang kaldero at kawali na daladala ni Devin at ito'y nakataas pa. Mabilis tuloy ako napaurong dahil kamuntik nang tumama sa mukha ko ang puwet ng kawali. Inis na inis tuloy akong tumingin sa lalaki. Anong gagawin ko dyan, Miranda? Asar na tanong ko dito. Ano sa tingin mo? Alangan naman na ako maglinis dito, di ba? Ikaw naman na may kagagawan kung bakit naging ganito ang itsura ng mga gamit ko sa bahay ko. Napakurap-kurap naman ako ng mga mata ko habang nakatingin kay Devin. Agad din itong inilagay sa aking kamay ang hawak-hawak niyang kawali at kaldero. Ayusin mo ng linis yan, Selena. Mali yung utos sa akin ni Miranda pagkatapos ay nagmamadali na itong umalis sa aking harapan upang bumalik sa bahay niya. Kahit masama ang loob ay napilitan na lamang ako linisin ang kaldero at kawali kaysa naman ipakulong ako ng lalaking pusit. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko hanggang sa magdesisyon na akong alisin ang itim na nasa kaldero at kawali. Hindi naman ako nahirapan na linisin ang kawali dahil bago lang naman ang uling na ito. At nang makita kong pwede nang salamin na ng puwet ng kaldero at kawali ay saka ko naman dinala sa lalaking pusit. Pagdating sa tapat ng gate ni Miranda ay magkakasunod kong sinipa ang gate upang marinig nito ang aking pagkatok. Maya-maya pa'y tuluyan nang bumukas ang gate at bumungad sa harapan ko ang muka ni Miranda. Nakakunot ang noo ng lalaki habang nakatingin sa akin. Oh, heto, kunin mo na. Siguro naman ay wala ka na masasabi sa akin, Miranda. Inis na sabi ko kay Pusit. Lalo naman ako nainis nang bigla itong tumalikod sa akin. Uy, itong kaldero at kawali mo? Malakas na sigaw ko sa lalaki. Subalit hindi man lang ito lumingon o tumingin sa akin at tuloy-tuloy pa rin na naglakad papasok sa loob ng bahay. Kakamot-kamot tuloy ako sa aking ulo nang pumasok na din ako sa bahay nito upang dalhin ko ang mga kagamitan nito sa pagluluto. Pagpasok sa kabahayan ay nakita kong busy si Miranda at nakatutok ang mga mata nito sa harap ng laptop. Tuloy-tuloy na lamang akong pumasok sa loob ng kabahayan hanggang sa pumunta sa loob ng kusina. Baka utusan pa ako ng lalaki kaya dito na lang ako dumaan sa likod bahay. Bahala ito sa buhay niya.
Ang dami-dami ko pang gagawin sa bahay namin lalo at hindi pa rin ako kumakain ng tanghalian dahil puro utos na lang sa akin ng lalaki. Pagdating sa aming bahay ay sinimulan ko na ang pagliligpit ng mga kalat. Nagluto na rin ako ng pagkain ko. Lumipas ang ilang sandali. Sa wakas, nakatapos na rin ako sa mga gawain ko. Ngayon naman ay kailangan ko namang kumain. Agad ko naman pinaghain ng pagkain ng aking sarili hanggang sa magsimula na akong lumapang. Nang matapos akong kumain ay saka naman ako dinalaw ng antok. Ito ang ayaw ko sa lahat, kapag nabubusog ay inaantok talaga ako. Iniligpit ko muna ang aking mga gamit, pagkatapos ay nagdesisyon na akong matulog kahit sandali. Paglapat pa lang ng aking likod sa higaan ay agad na akong nilamon ng antok. Sa mahaba kong pagkakaidlip ay nagising lang ako sa ingay ng aking pusa. Kaya naman dali-dali akong bumangon at nakita kong madilim na pala sa labas ng bahay. Tumingin din ako sa lumang wall clock at napansin kong alas 7 na ng gabi. Patamad na lamang akong umalis sa ibabaw ng higaan ko. Hinanap ko rin ang lampara na ginagamit namin tuwing gabi upang magsilbing liwanag sa dilim. Dito sa loob ng bahay namin. Wala kasi kaming kuryente. Wala din naman kaming pera kaya hindi kami makapagpakabit ng sariling kuryente. Napabuntong hininga na lamang ako. Kailan kaya ako yayaman? Maghanap kaya ako ng Amerikanong hilaw? Magkakasunod naman ako napailing hanggang sa sindihan ko na ang lampara. Maya-maya pa ay kahit papano ay may liwanag na rito sa bahay namin. Taka na sana akong hahakbang para pumunta sa kusina nang bigla ako mapatingin sa ibabaw ng upuan na kahoy. Kumunot ang aking noo dahil may mga damit na nakalagay dito. Dali-dali tuloy ako lumapit dito upang tingnan ito. May nakita din akong puting papel sa ibabaw ng gabundok na damit. Kumunot ang noo ko nang mapansin ko ang ilang pirasong brief. Agad kong kinuha ang brief upang tingnan ito. Itinaas ko pa nga ito upang makita ko ng husto ang itsura ng brief. Saka mukhang mamahalin din ito. Nagsalubong tuloy ang kilay ko. Agad ko namang kinuha ang papel. Mabilis ko din itong binuklat at nakita kong may nakasulat dito. Selena, laban mo ang lahat ng mga damit ko ngayon din dahil susuotin kong lahat iyan bukas ng umaga. Malakas na pagkakabasa ko sa sulat. Nagsalubong tuloy ang kilay ko hanggang sa mabasa ko kung saan galing ang sulat. Ang iyong pinagsisilbihang hari, Devin Miranda. Kumayom tuloy ang kamao ko. Anong tingin nito sa akin, alipin niya? Aba, parang hindi na yata maganda ah. Nakakatawa pa, ay susuotin daw nitong lahat bukas ang damit. Ano yun? Sabay-sabay niyang ilalagay sa katawan niya? Nababaliw na yata ang stepbrother ng kaibigan ko. Dahil inis na inis ako kay Miranda ay agad kong pinagpupunit ang sulat niya sa akin. Anong tingin nito sa akin? Isang alipin niya na basta na lang niyang uutusan? Aba, hindi naman pwede iyon sa akin. Masarap sunugin ang mga damit na ito. Teka nga muna, saan kaya ito dumaan? Bigla tuloy ako napatingin sa bintana ng bahay ko at doon ko nakitang bukas ito. Langyang pusit na yun. Dali-dali tuloy akong lumapit sa bintana para isarado ito hanggang sa magdesisyon na akong pumunta sa banyo para maligo. Mamaya na lang ako kakain ng hapunan pagbalik ko. Baka naiinip na si Agram sa paghihintay sa akin. Kaya naman nagmadali na ang mga kilos ko. Pagkatapos maligo ay agad na ako nagbihis. Isang lumang pantalon ang aking suot at lumang t-shirt. Sinuklay ko din ang aking buhok at nagmamadali na ako lumabas ng bahay namin. Agad kong inilak ang pinto ng bahay namin hanggang sa malalaki na ang hakbang ko para makaalis dito. Kailangan ko na magmadali at baka magalit sa akin sa Agram. Saka nakakahiya din sa tao. Sa patuloy kong paglalakad ay biglang kumunot ang aking noo dahil may nakita akong isang lalaki na nakatayo sa puno, tapat ng malaking puno. Napahinto din ako sa paglalakad. Bigla ding nagtayuan ang mga balahibo ko sa akin, lahat, at kung ano-ano rin ang pumapasok sa utak ko na baka ito ay kapre o di kay aswang. Napansin ko rin nagsisigarilyo pa ito. Aba, kapre nga ito. Hindi ko tuloy malaman kung magpapatuloy pa ba ako sa paglalakad o babalik na lang sa bahay. Ngunit kailangan kong pumunta sa bahay ni Agram. Saka sayang din ang 5,000 piso na makukuha ko. Kaya ang ginawa ko ay tumawid ako sa kabilang kalsada. Bahala na. Ang mahalaga ay makarating ako sa usapan namin ng babae. Tiyak ako nagtatampo ito sa akin oras na hindi ako tumupad sa pangako ko dito. Baka hindi na rin ako bigyan ng isda nito para ilako ko.
Kaya naman pikit matang naglakad ako at hindi ako tumingin sa kapreng nagsisigarilyo. Ngunit ewan ko ba, dahil parang may naguutos sa akin na tingnan ko pa rin ang kapre at baka habulin akong bigla. Kaya naman iyon nga ang ginawa ko. Subalit biglang nang lalaki ang mga mata ko dahil nakita kong humahakbang ang kapre at balak pa yata akong lapitan. Saka nakakainis pa yung madilim sa parte na ito. Tapos, ang bali-balita pa ay may nagpapakita daw na white lady sa punong iyon kung saan nakatayo ang kapre kanina. Ngunit ngayon ay hinahabol na ako. Takbo, Selena! Takbo! Baliw na sigaw ko sa akin sarili kaya naman hindi na ako nagdalawang isip at basta nalang tumakbo ng sobrang bilis. Kaya lang, napigtas naman ang suot kong tsinelas. Subalit hindi ko na ito pinagkaabalahan na kunin pa. Ngunit muli akong lumingon at nakita kong patuloy pa rin akong sinusundan ng kapre at may sigarilyo pa rin itong hawak. Napansin kong hindi ito tumakbo ngunit ang mga hakbang nito ay sobrang lalaki naman. Hindi katulad ko na sobrang bilis ng takbo ko subalit pakawari ko yung bagal-bagal ko din. Saan ba ko hihingi ng tulong? Hanggang sa makita ko ang dalawang barangay tanod na nagro-ronda sa daan. Kaya naman dali-dali akong lumapit sa mga ito. Tulungan niyo ako! May humahabol sa aking kapre! Paghingi ko ng tulong sa kanila. Dali-dali naman silang lumapit sa akin. Selena, ikaw pala yan. Teka, ano nangyari sa'yo? Bakit nagtatatakbo ka? May humahabol ba kamo sa'yo na kapre? Tanong sa akin ng isang barangay tanod. Gulat na gulat din sila sa mga pinagsasasabi ko. Opo, meron ho. Isang kapre pong humahabol sa akin. Tingnan niyo sa likuran ko at nandun ang kapre ang sinasabi ko. Tarantang sabi ko sa mga barangay tanod. May problema po ba dito? Mabilis akong lumingon upang tingnan ko sino nagsalita mula sa likuran ko. Sa tulong ng flashlight na daladala ng mga barangay tanod ay nakita kong si Miranda ang dumating. Mr. Miranda, ikaw po pala iyan. Pauwi ka na po ba? Tanong ng barangay tanod. Yeah? Sagot ng lalaki pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na itong tumalikod sa amin. Sinabi naman ng barangay tanod na sumabay na ako kay Miranda para daw may kasabay ako. Hindi na ako nag-inarte pa. Dali-dali na akong tumakbo papalapit kay Miranda. Hindi ko ininda ang mga batong tumama sa aking talampakan dahil wala akong usapin sa aking paa. Ang hangad ko din ay makalapit kay Miranda. Ang nakakainis lang dito ay sobrang bilis nitong maglakad. Nang tuluyang makalapit sa lalaki, agad akong humawak sa braso nito. Bigla namang lumingon sa akin si Miranda. Hindi ko masyadong nakikita ang mukha nito lalo at madilim. Ngunit ramdam kong naiinis ang lalaki sa akin. Mamaya ka na magalit, Miranda. Pahawak muna ako sa iyo at baka may sumulpot na naman na kapre sa kandaraanan. Wika ko sa lalaki. Hindi naman ako tinabig ni Miranda at tuloy-tuloy lamang itong naglakad habang hawak-hawak ko ang braso niya. Sobrang lakas din ang kabog ng aking dibdib, lalo na at papalapit na kami sa malaking puno. Mahigpit din ang pagkakahawak ko sa braso ng lalaki. Diyos ko po, huwag sanang sumulpot sa aking harapan ng kapring iyon. Kaya naman, mariin ko ipinikit ang mga mata ko. Todo dasal din ako at baka matakot ang kapre. At nang alam ko malayo na kami sa malaking puno ay doon ko lamang iminulat ang aking mga mata. Ngunit nakatodo hawak pa rin ako sa lalaki. Mukhang hindi yata ako makakatulog mag-isa sa aking bahay. Miranda, doon muna ako matutulog sa bahay mo ha? What? Hindi pwede, Selena. Mariing sagot ng lalaki. Pumayag ka na, Miranda. Kahit sa ibaba lang ng kama mo ako matulog. Wika ako dito. No, hindi ka pwede matulog sa bahay ko. May bahay ka naman, bakit ayaw mo doong matulog? Naiinis na tanong nito sa akin at inalis din nito ang pagkakahawa ko sa braso niya. Subalit hindi ko pa rin binitawan. Ngayong gabi lang? At huwag ka nang umangal pa? Sagot ko sa lalaki. Tom. Narinig kong sabi ni Miranda ngunit wala akong pakialam. Basta sa bahay niya ako matutulog ngayong gabi at walang pwedeng kumontra sa akin. Hindi naglaon ay tuluyan na kaming nakarating sa bahay nito. Nakita ko naman na iiling-iling ang lalaki. Baka gusto mo na akong bitawan, Selena, dahil kanina pa ako naaalibadbaran sa iyo. Naiinis na sabi ng lalaki sa akin at mabilis naman akong bumitaw sa lalaki lalo at nandito na kami sa loob ng bahay nito. Nasaan ang kwarto mo, Miranda? Walang prenong tanong ko sa lalaki. Nakita ko namang nainis ito sa tanong ko. Bakit mo hinahanap ang kwarto ko, Selena?
Doon din kasi ako matutulog. Hindi pwede. Diyan ka sa sofa, Selena. Sabay talikod nito sa akin. Nakita ko naman na papalapit ito sa kwarto na bukas at baka dito ang silid ng lalaki. Kaya naman mabilis akong tumakbo para unahan ito papasok sa loob ng kwarto nito. Hey! Bawal kang pumasok sa kwarto ko, Selena. Wala ka na magagawa pa, Miranda, dahil nandito na ako sa loob. Tangka na sana akong hihiga sa kama nang marinig kong pumasok si Miranda dito sa kwarto niya. Ngunit hindi ako lumingon sa lalaki. Baka naman gusto mo maglinis ng mga paa mo, Selena. Ano yan? Matutulog kang ganyan kadumi ang paa mo, ha? Pasinghal na tanong sa akin ni Miranda. Bigla tuloy akong napatingin sa aking paa at doon ko nakitang sobrang dumi nga ng paa ko at parang hindi paa ng isang babae. Ay, nakakahiya naman kay Miranda. Heto na nga oh, maliligo na para naman matuwa ka sa akin, Miranda. Maliligo ka? Ano susuotin mo, Selena? Kung umuwi ka na lang kaya sa bahay niyo. Ayoko nga, baka balikan pa ako ng kapre o di kayo tumabi sa akin. Tuloy-tuloy nalitan niyo ko kay Miranda. Kapre? Hanggang ngayon ay nagpapaniwala ka sa mga kapre, Selena? Ang tanda mo na para maniwala ka doon. Iiling-iling na sabi ng lalaki sa akin. Umismid lamang ako hanggang sa basta ko na lang itong tinalikuran para pumasok sa loob ng banyo. Agad kong inilak ang pinto subalit bigla ako namangha nang makita ko kung gaano kaganda ang loob ng banyo ni Ulo ng Pusit. Lumapit ako sa ilalim ng shower. Napangiti ako dahil unang beses ako makakaligo sa ganito. Kaya naman ang binuksan ko na ang shower ay agad akong napasigaw ng malakas dahil sa paglapat ng tubig sa aking katawan. Selena, are you okay? Tanong sa akin ni Miranda habang panay din ang katok sa labas ng pinto ng banyo. Oo, ayos lang ako. Buhay na buhay pa ako, Miranda. Saka ka na magpanik kapag naghihingalo na ako. Balik sigaw ko sa lalaki. Hanggang sa muli kong pinagpatuloy ang paliligo ko. Sarap na sarap ako sa panliligo habang panay bagsak ng tubig sa katawan ko. Hindi ko na namalaya ng oras dahil sa sarap ng panliligo ko. Selena, balak mo bang tumira sa loob ng CR? Ano? Kukunin ko na ba mga damit mo? Narinig kong sigaw muli ni Miranda mula sa labas ng pinto ng banyo. Nalalaki tuloy ang mga mata ko sa mga pinagsasabi ng lalaking pusit. Sandali lang, matatapos na ako. Malakas na sagot ko sa lalaki. Bilisan mo dyan, Selena. Huwag mong intayin, nakalad ka rin pa kita palabas ng loob ng CR ko. Heto na nga oh, lalabas na ako. Agad ko namang hinila ang tuwalya para ibalot sa katawan ko. Nagmamadali na akong lumabas dito sa loob ng banyo. Pagbukas ko ng pinto ay ang mukha ni Devin ang una kong nabungaran. Nakikita ko ang inis sa akin ng lalaking pusit. Nagkibit balikat na lamang ako hanggang sa lumampas ako sa lalaki. Miranda, pairam ng damit mo ha? Paalam ko sa lalaki. What? Hindi pwede, Selena. Mariing pagtanggi ni Miranda sa akin. Ano susuotin ko? Ano yun? Ganito na lang ako na matutulog? Ha? Pasinghal na tanong ko sa lalaki. Humarap din ako dito habang nanlalaki ang mga mata ko. Kitang-kita ko naman ang paghilamos ng mukha nito gamit ang kamay niya. Hanggang sa bigla itong tumalikod sa akin. Nakita kong lumapit ito sa cabinet. Maya-maya pa ay may ibinigay ito sa akin na malaking t-shirt at isang boxer. Huwag mo na akong hahanapan ng bra dahil wala ako noon, Selena. Inis na tura ni Miranda sa akin. Tumalikod na ito sa akin at agad na pumasok ng banyo. Nagulat pa nga ako nang malakas na ibinagsak ni Miranda ang pinto ng banyo. Ay, blood na naman sa akin ang lalaki yun. Iiling-iling na lamang ako na kinuha ko ang malaking t-shirt, ganoon din ang boxer at tuluyang isinuot. Kinuha ko din ang suklay para gamitin sa aking buhok. Kasalukuyan kong pinatutuyo ang aking buhok nang bigla ako mapatingin kay Miranda nang lumabas ito ng banyo. Ngunit bigla akong ibinaling ang aking mukha sa kanan ko dahil kitang-kita ko ang katawan ng lalaki. Lalo at nakatapis lang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan nito. Lumapit na lang ako sa sofa. Kahit hindi sabihin ni Miranda ay alam kong dito pa rin niya ako patutulugin. Tangka na sana akong hihiga nang magsalita si Miranda. Doon ka na lang sa kama, Selena. Masungit pa rin sabi ni Miranda sa akin. Ikaw, paano ka, Miranda? Tanong ko sa lalaki na may pagtataka sa aking muka. Problema ko na yun, Selena. Sige na at doon ka na sa kama. Hindi na ako nag-inarte pa. Agad akong tumayo para pumunta sa kama.
Tsak, masarap ang aking tulog dahil ang lambot ng kama. Kaya naman, agad ako nahiga. Maya-maya pa'y dinalaw na agad ako ng antok. Iiling-iling na lamang ako na lumabas ng kwarto ko. Ngunit nagpahabol pa ako ng tingin kay Selena at nakita kong mabilis itong nakatulog. Maingat ko na lamang na binuksan at sinarado din upang hindi makalikha ng ingay. Napapailing na lamang ako sa tuwing maaalala kong pinagginalaan ako ni Selena na kapre. Ito talaga ang binantayan ko upang hindi makaalis ang pasaway na babae. Mabuti na lang at natunugan ko ang balak ni Agram na iyon kay Selena. Kaya naman mabilis agad akong kumilos. Ngayon nga ay hawak na ng mga kasamahan ko ang ipinalit kay Selena na magdadala ng mga isda. Kung nagkataon ay si Selena sana ang makukuha ng mga kasama kong NBI. Ay, wala man lang kaalam-alam ang babaeng iyon na siyang ididiin ni Agram. Napahinga na lamang ako. Tuloy-tuloy na lamang ako naglakad papalabas ng bahay ko. Bago umalis ay inalak ko muna ang pinto ng husto. Lumapit na ako sa aking motor at agad ko itong pinatakbo. Paglabas ng gate ay kinuha ko sa bulsa ng jacket ko ang dala ko na maliit na remote. Pinindot ko ang button nito hanggang sa tuluyang mag-lock ang gate. Matulin ko namang pinatakbo ang aking motor papunta sa hideout na kung saan nandoon ang mga kasamahan kong NBI. Hindi naman nagtagal ay tuluyan ako nakarating sa aking patutunguhan. Agad kong itinigil ang motor at nagmamadali na bumaba. Tuloy-tuloy ako naglakad papasok sa loob ng hideout. Sir Miranda. Sabay-sabay na pagbati nila sa akin. Anong balita dito? Napaamin na ba ninyo? Tanong ko sa mga kasamahan ko. Opo, Sir Miranda. Wala din siyang alam tungkol sa isdang daladala niya at balak na dalhin kay Mr. Cast. Ngunit malaki ang ibinayad sa kanya at ito'y umaabot ng 7,000 piso. Sunod-sunod na litanya ng kausap ko. Huwag mo na ninyong pakawalan ang lalaking yan. Kung hindi ako nagkakamali ay baka balikan siya ni na Agram at Cast. Alamin din ninyo kung may pamilya siya sa lugar na ito. At yung mga isda, natingnan ba ninyo? Tanong ko sa kasamahan ko. Opo, Sir Miranda. Nakuha na namin ang lahat ng laman ng mga isda at ito'y nagkakahalaga ng 5,000,000 piso. Anas ng lalaki sa akin. Naikuyom ko tuloy ang mga kamao ko dahil sa mga animal na ito. Kaya hindi natupad ang bakasyon ko. Saka bala ko na ding umalis sa pagiging NBI upang maasikaso ko ang mga negosyo ko. Tatapusin ko lang ang kasong hawak ko ngayon. Gusto ko na rin tumahimik ang buhay ko. Marahas na lamang akong napabuntong hininga hanggang sa tuluyan na rin ako nagpaalam sa mga kasamahan ko. Nagmamadali na ako lumabas ng hideout dahil sinabi ko na naman sa kanila kung ano ang mga dapat nilang gawin. Muli ako sumakay ng motor ko at pinatakbo ko ito ng matulin. Hindi naglaon ay nakarating na ako sa aking bahay. Tuloy-tuloy akong pumasok sa kabahayan. Maingat ko ding binuksan ang pinto ng kwarto ko para kumuha ng damit dahil bala ko magpalit. Subalit bigla akong napatda sa balak na paghakbang papalapit sa aking kabinet nang makita ko ang ayos ni Selena. Nakabukaka ito kaya kitang-kita ko ang suot na boxer nito. Nakalilis din hanggang tiyan ang suot na damit. Tom, ganito ba matulog ang babaeng ito? Sobrang burara sa katawan. Kaya ang ginawa ko ay maingat akong humakbang papalapit sa gilid ng kama. Kinuha ko din ang kumot upang ilagay sa katawan ng babaeng wala man lang manner sa katawan. Iwas na iwas tuloy akong tumingin sa hita nitong naka-expose. Pakiwari ko ay pinagpapawisan ako ng malapot. Halos hindi din ako humihinga habang dahan-dahan na inilalapat sa katawan nito ang kumot na hawak ko. At nang tuluyan kong mailagay sa katawan ni Selena ang kumot ay doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Ano ba? Sino bang naglagay ng kumot sa akin? Ang init-init eh. Narinig kong palatak ng babae na siyang ikinalingon kong muli kay Selena. Damn it. Hindi ko mapigilang sabi lalo at nakikita kong wala na naman itong kumot sa katawan niya. Ang masama pa'y mas lalong tumaas ang damit nito at kunti na lang ay makikita na ang 2 bundok nito. Pasaway talagang babaeng ito. Bigla din ako napatingin sa aking kakambal dahil unti-unti itong nabuhay. Ay, Selena. Wala sa oras na bulong ko sa aking sarili. Nagmamadali din akong tumakbo papunta sa loob ng CR. Nagising ang diwa ko nang marinig kong parang may umuungol yata. Ngunit hindi ko naman maimulat ang mga mata ko
lalo at antok na antok talaga ako. Subalit naririnig ko talaga ang ungol na iyon ng isang lalaki. Para bang sarap na sarap ito sa ginagawa niya. Ano bang nangyayari? Bakit ganun ang naririnig ko? Nababaliw na ba ako? Teka, baka naman nasa ibang planeta ko ngayon at naglalakbay ang aking kaluluwa. Nais ko sanang imulat ang mga mata ko subalit ayaw namang sumunod ng aking mga talukap. Hanggang sa muli ko na namang marinig ang ungol at mas lalong lumakas pa ito. Hanggang sa biglang tumahimik ang buong paligid. Kasabay ng pagkawala ng malakas na ungol ay muli na naman akong tinangay sa dako pa roon at hindi ko na alam kung ano ang mga nangyayari sa buong paligid. Kinabukasan, nagising ako sobrang tahimik ng buong kapaligiran. Dahan-dahan naman akong bumangon at tumingin din ako sa magandang wall clock ni Miranda na nandito sa kwarto nito. Bigla namang nanlalaki ang mga mata ko nang makita kong 8:00 na ng umaga. Nahilot ko tuloy ang aking noo. Diyos ko po, sobrang napasarap ang tulog ko kaya tinanghali ako ng gising. Hindi din naman ako masisisi dahil ang sarap kayang matulog sa kwarto ni Miranda, lalo at malambot ang kama. Bigla naman ako napatingin sa pinto ng kwarto dahil bumukas iyon. Ang pumasok lang naman ay si Devin Miranda. Salubong ang kilay ng lalaki habang nakatingin sa akin. Mabuti naman at gising ka na, Selena. Tumayo ka na dyan at ipagluto mo na ako na makakain ko. Tapos yung pinalalaban ko sa'yo ay laban mo. Malaharing utos dito sa akin. Nakita kong kinuha din ito ang wallet niya. Pagkatapos ay dumukot ng ilang lilibuhin na pera. 10,000 piso iyan. Sapat na siguro yan para tapusin ang mga pinag-uutos ko sa'yo, Selena. Maglinis ka din ng buong bahay ko at ipagluto mo ako. May mga stock akong ulam sa refrigerator kaya hindi mo na kailangan na lumabas. Masungit na tura ni Miranda sa akin. Pagkatapos ay basta na lang ito nag-alis ng damit at tanging boxer lang ang natira. Inis tuloy akong tumayo sa kama. Hindi man lang ito nag-iisip na may kasama siyang babae dito sa loob at basta na lang nagubad. Nakakainis ang pusit na ito.